Dito na lang? Oo, okay lang naman po. Pero kung nakakasikip kami sa inyo, hindi Hindi, okay lang. okay lang din. Sa mga kasama, dito na naman kami. Nandito na naman tayo kasama ko. Meron tayong Whirlpool. LSP 680GR. Walang power. Oh, wala ang power. Pero nagkiklik siya eh. Click, 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 click. Walang power. Yung mga kasama, tanggal na namin yung mga tornilyo tsaka sa bilid kaya naiangat na namin. So sa Whirlpool, lagi siyang may ganito. Gapang dyan mga kuryente pag nagkaroon ng power surge o biglaan ng kuryente. Biglaan pasok ng mga high voltage. Gapang yun dito. Tama yung power supply natin, mga triac mag-short. Dito pa naman yung regulator. Deregulator pala to, ginamit ng regulator. 400, 1212. So, yan. Ngayon mga kasama, bago natin repair yung board, make sure muna na check muna natin tong inlet valve kasi pag ito pumutok, sisirain talaga niya yung mga power. Yun, goods yan. Okay, pwede na tayong mag-check sa power niya talaga. Yan mga kasama, nabitan muna natin siya ng mataas na 12 volts. Hindi nyo mabasa pero 2 point something. Teka nga. Ilang amperes to? 1.5. Pero mataas to. Hindi yung peking adapter. 12 volts yan. Kailangan natin ilagay siya dito. Tapos dadaan siya dito. Ano ba yun? Yun, icing maliit. 7805 yun. Magiging 5 volts na. Punta na yun dun. Ito yung isa, kailangan mo-supplyan para mag-relay. Para mag-relay, patungo dito sa mga triac na yan. So, ito pan-testing lang natin. Kung buo pa yung memory niya. Kasi minsan, naayos mo yung power, sira na may memory. Ilaw lahat. Di bali wala. Kailangan, bago natin i-kabit ng maayos, i-assemble, check muna natin yan. I-supply muna natin ang volts. Yan. Sabihin, functional siya. Hindi error lang siya. Gawa ng, hindi naman nakakabit yung mga harness niya. Yung mga kailangan siyang harness. Kailangan siyang supply. Saka hindi pa nakakabit yung 220. 12 volts lang naman. So, walang supply yung 220 lahat. Sensor, door. Ayan. So, pwede natin siya i-fix. Tapos, check pa natin to kasi baka shorted dyan. Baka shorted doon. Kailangan natin alisin. Kailangan natin butasin doon. So, ito nilagay sa capacitor. Yung mga diode. Check yung capacitor kung shorted. Kasi pag shorted sa capacitor, shorted yun. Regulator. Kailangan butasin muna to. Clear lahat. Tapos, alisin na yung supply. Puputulin na. So, ayan mga kasama. Natanga kayo, gumagana. Pero ito yung board niya kanina. So, napalit tayo ng kristal. Muna natin ginawa, 12 volts, 5 volts. Tinanggal ko yung regulator. Pag power niya, mamamatay. Pag play, nagpa-power siya. Makalabas yung display, pwede mo siyang iset sa settings. Pero pag play mo, mamamatay na yung display. Palit ang kristal. Ganun pa rin. Naglagay ako ng 5 volts, ganun pa rin. Kasi sira na talaga yung pinaka-module niya. Malapit sa kristal, katabi ng kristal yung IC. Ayan. So, nagpalit tayo ng bagong board. 680 yan, 680p. LSP 680 GR. So, ayan, okay na yung unit guys. Ito, tinetesting. Rinse na siya. So, yun ang issue niya. No lock tayo sa repair. Pero ginawa na namin lahat. Kagaya nung nasa last video ko sa Bulacan yun. Ganun na ganun ang ginawa. No lock talagang sira yung pinaka-module niya. So, ayan, okay na yung unit to.